Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy adlaw karon nga Martes pitsa 3 sa buwan sa Marso tuig 2026. Sangan sa ko ang partner si Attorney John Destacamento kanyang alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan ato dayong dawaton ang atong latest weather update. Ikan sa Pag-asa Mactan, Mr. Mark Gales. Good morning. May buntag ng maluog sa atong mga suging tigpaminaw, mga latest update bahin sa kahimtang sa tuwang panahon para karong adlaw. So far wala tayo ginamonitor nga LPA ingon man bagyo diri sa sulod o duol sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Kining maong northeast monsoon o amihan karon hingbalik ug nag-apekto diha sa may tumoyng bahin sa northern Luzon. Samtang easterlies hangin gikan sa dagat Pasipiko padayon nag-apekto sa nahibiling bahin sa nasod lakip na diri sa dakong bahin sa Kabisayan. And para karong adlaw, ang dakong bahin diri sa Visayas, lagip na ang Central Visayas, makasinati paghapon ta sa maayong tempo sa panahon. Kung pasulabi gihapon ang adlaw, panaalang gihapon yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapat ang mga pag-uwan gumikan sa easterlies. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan, padayon gyud ta makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na paghuro sa hangin gikan sa amihanang silangan ngadto na sa amihanan diin ato ang kadagatan pagkabiling magmalinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu atong kadagatan adunay taob bago lang kasusuntok sa buntag hunas unyang alas 5 puno sa hapon. Temperatura karong adlaw ana magasukod gikan 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw mosalok unyang alas 5:54 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:13 na sa kabuntagon ug mao na to latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Dagang salamat Sir Mark Galas. So good morning yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, trash costs surge to 3.9 million pesos a day. Sa super balita sa Sunstar, hudas tiklo sa usa ka kilo nga shabu. Sa The Freeman, local businessmen warn amid Gulf crisis, brace for inflation. Sa Banat News, sa The Freeman, unang sunog karong Marso nagbilin og 1.3 milyones pesos nga danyos sa Banawa. Sa Philippine Daily Inquirer, DMW ready for mass repatriation of OFWs. Sa Philippine Star, DOE holds emergency meeting on Iran crisis. Sa Manila Bulletin, revoke Manila Bay Reclamation ECCs, DENR chief urged. Ug sa Tempo, bloody hands. Missing kids found dead in Rizal. Teen relative confesses to crime.
Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik. Amo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon arita sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, syudad sa Mandawi anda mutabang sa mga maapektuhan nga Mandawihanon nga OFWs. Kinisubay na sa kagubot sa Middle East. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Naaprobahan sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang resolusyon ni Konsehal Carlo Fortuna pag-awhag sa syudad nga mohimo og pagpangandam kung adunay maapektuhan nga Mandawihanon nga OFW subay sa kagubot karon sa Middle East. Matud ni Fortuna nga kung manggaling adunay Mandawihanon nga OFW nga mopahimo sa repatriation nga motanyag ang syudad og serbisyo sama sa pagpasakay gikan sa airport paingon sa ilang panimay, paghatag kanila og panginabuhian og trabaho, pinaagi sa pagpakigalayon sa Public Employment Service Office ug TESDA. Kaning situation na itabo karon sa Middle East na itabo po ni sa una during the Kuwait War. I was a counselor then. So ang Department of Labor and Employment and the Office of the President created task force all over the country, especially including Cebu. Nga gitapan tanan LGUs ba nga maka-provide og support services. So man ang importante nga ready lang ta just in case pa nga mag i-repatriate sila diri sa balik Pilipinas. Si Mayor Tadeo Junki Uwano nipadayag usab nga anda mohangup ang kagamhanan sa mga moabot nga apektado nga Mandawihanon nga OFW. Mandam tanya kung pwede atong suryan ng council kung natay mahatag na financial assistance sa
ani nila ni sakripisyo biya sa taon na sila no para silang pamilya niya, especially taga diri sa tuwa. Di nato din sila pasagdan. Ang nasudnong kagamhanan ang nag-andam karon og repatriation alang sa mga OFW nga naapektuhan sa kagubot sa Middle East. Kagahapon usa ka OFW nga caregiver ang kumpirmadong patay. Niadtong Sabado, may atake ang Amerika ug Israel ngadto sa Iran. Sa tubag, naglusad usab ang Iran og mga counter-attack sa tibuok Israel ug sa pipila ka mga nasod sa Gulf nga adunay mga kabtangan sa US. Gatusan ka mga sibilyan ang natalang patay ug naangol tungod sa kagubot. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Sa susamang kalambuan, Local Assistance Desk alang sa mga overseas Filipino workers, umulo ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Naka-standby na sab ang pipila ka mga ahensya sa gobyerno aron pagsubay sa kahimtang sa mga Pilipino nga nanarbaho sa Middle East taliwala sa kagubot didto. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gibantayan karon sa local government units ug mga ahensya ang kahimtang karon sa mga Pilipino didto sa Middle East. Taliwa sa nagpadayong kagubot tungod sa airstrikes. Tungod nini gibutyag di Cebu City Mayor Nestor Archival nga muumol sila og local assistance desk aron himong kaduulan sa mga kabanay sa OFWs nga naa sa mong nasod. May nungdanon kini alang sa mayor aron makadangop ang uban og magpakisayod sa kahimtang sa ilang mga kabanay nga nanarbaho didto. Samtang magpatabang si Archival ngadto sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno og makahimo og dugang pa nga mga contingency measures. Gikan kini sa pagsalbar sa mga sugbuanong buot nga makalingkawas sa kagubot og paghatag og igong tabang ngadto sa mga apektado. The city government of Cebu stands ready to work closely with the national government to ensure that our constituents abroad are protected and that their families here at home receive timely support and accurate information. Hinuon nakita ni Archival nga adunay epekto among kagubot ngadto sa tanang mga konstituente. Apil ang posibleng pagpaburot sa presyo sa mga palaliton nga maamong sa gayong musaka ang kantidad sa matag litro sa petrolyo. Itong nabantayan kay most of the products are actually based on paggamit sa mga petrolyo like delivery, di ba? Niya ang we call that as pag-process niya, no? Na yung mga planta ang gigamit nila is mga crudo. Tinabangay ang Overseas Workers Welfare Administration 7 o Department of Migrant Workers 7 sa paghimo sa ilang contingency measures bahin sa kahimtang sa mga Pilipino didto. Sa ilang ihap, kapin 33,000 na ka mga taga Central Visayas ang nakabase sa mga nasod sa Middle East. Ni pagkutlo sa balita, wala pa sila nadawat nga casualties o injuries human sa mong kagubot. Naka-standby na usab ang mga kaubanan sa OWA 7 ug DMW 7 sa Mactan Cebu International Airport aron makaduol ang mga returning o repatriated OFWs og ilang matabangan. Sa laing bahin, gitambagan sa Mactan Cebu International Airport ang tanang mga pasahero nga i-check kanunay ang ilang flight status paingon sa Middle East. So kadyatong weekend, kanselado ang pipila ka mga biyahe gikan og paingon sa Qatar ug Dubai. Makigalayo ng mga kadagkuan sa MCIA ngadto sa mga apektadong airline ug aviation authorities aron masiguro ang tumang kaluwasan sa ilang operasyon. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, napulo ka mga ahensya sa gobyerno moabag sa himuong Mayor of the Night program sa Cebu City Government. Laumang sugdan niining buwan na ang 24/7 Government Service Hub aron matabangan ang tanang mga trabahante. Si Gian Navarro mubalik sa report. Mutabang ang dili mumenos sa napo ka mga ahensya sa gobyerno sa ipatumang 24/7 Government Services Hub sa Cebu City Government ubos sa programang Mayor of the Night. Nagpirmahan ay karong adlaw silang Mayor Nestor Archival kuyog ang kadagkuan sa lain-laing government agencies alang sa ilang lease contract. Apil sa Mayor of the Night program ang mga ahensya sama sa Social Security System, Pag-ibig Fund, Bureau of Internal Revenue, Land Transportation Office, National Bureau of Investigation ug uban pa. Tungod dinhi laumang i-deploy ang pipila ka mga empleyado nila diha aron moatiman sa mga nanginahanglan og batakang serbisyo gikan sa gobyerno. Matod ni Mayor Archival nga gamay na lang ang kuwang ug maandam na ang opisina nga may mutang atbang sa IT Park. Posibleng masugdan ng Mayor of the Night
sa ikaduhang semana ning buwan sa Marso. Ang ato lang karon gitan-aw nato usa kanusa mahuman ang pag-fit in. So I think akong istoryahan si Vice Mayor Ani kay siya may in charge. It might be the second week of March. Ako na nang gitan-aw. Isaksyan usab sa mga konsihal o mga leader gikan sa BPO sector ang maong lease signing agreement Lunes sa buntag. Kini aron ipakita ang suporta sa mga programa nga naninguhang matabangan kadtong mga BPO workers, mga nanarbaho sa night shift ug ubang career-oriented nga mga tao nga nagkinahanglan og serbisyo sa gobyerno. Unon sa contract is pag-rent, paggamit sa paggamit ng yun sa building. Mao na main. Patayon ang pagpangandam karong naaprubahan na ang 5.1 million pesos ka budget alang sa gihimong government service hub. Ubos sa naaprubang resolusyon sa konseho gamito ng budget aron abangan ang pwesto sa ka building at bang sa IT Park hangtod sa June 30, 2028. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, habal-habal driver nga taga Dakbayan sa Talisay nasikop sa buy-bust operation dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang suspitsado nakuhaan og 1 ka kilo nga gituuhang shabu nga gisulod sa box. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Habal-habal driver nga nakuhaan og 1 ka kilo nga shabu atol sa girusan nga buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 inamagan sa Station 3 ug Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office alas 7:50 kagabi dito sa Purok Rambo sa Barangay Babag Sudad sa Lapu-Lapu. Ang nadakpan gila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Judas, 26 anyos, habal-habal driver nga taga Barangay Kanduluan Sudad sa Talisay. Nakuha kang Judas ang 2 ka dagkong puto sa gituang shabu nga gisulod sa karton sa Jollibee nga motimbang ang tanan sa 1 ka kilo nga doon estimated average market value nga 6.8 million pesos. Lakip na ang buy-bust money o sa ka cellphone ug uban pa. Aga mga nasakmit nga ebidensya giduso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa pagkusturya nini samtang ang suspitsado gibalhog na sa detention facility sa sudlon sa Barangay Lahog. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga tulo ka adlaw nila nga gipaubos sa case build-up ang gabaog nga suspect human sa milabay nga operation migawas ang iyang pangalan nga may tinubdan sa supply sa shabu. Gigaw nga makabaligya si Judas og 1 ka kilo nga shabu matag semana gikan sa nagsupply usab kaniya. Dugang ni Alcantara nga ang modus ni Judas nga aron dili mahibaw-an nga nabaligya siya shabu, mosunod siya fast food chain aron na mupalit og pagkaon ug isagol niya didto ang mga puto sa illegal nga drugas. Giandam na ang kaso kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, driver sa motorsiklo patay samtang kritikal ang angkas ni iningaw sa kababay human sila mabangga sa dump truck sa National Highway sa Barangay Tungkop dito sa lungsod sa Minglanilla. Si Arnold Bustamante mong sa report. Patay ang 1 ka 57 anyos nga driver sa motorsiklo samtang tanandugo ng iyang angkas human mibangga sa dump truck nga mediko naunta padung sa Wangabahin sa National Highway sa Barangay Tungkop lungsod sa Minglanilla alas 12:33 kagahapon sa kadlawon. Aga nakalas gilang si Arnulfo Mangyao, 57 anyos, taga Barangay Napu, siyudad sa Karkar, samtang ang iyang angkas nga naangol mao si Cristina Luzon, 45 anyos, taga Sitio Nangka, Barangay Duguan, lungsod sa Sibunga. Sa investigasyon sa Minglanilla Municipal Police Station, base sa kuha sa CCTV camera sa dapit nga nagdagan sa susamang direksyon paingon sa Talisay City ang motor ug ang dump truck. Apan pag-abot sa bawang lugar, mihunong ang dump truck nga gimaneho ni Huiner Abindan, 43 anyos, taga Barangay Tuyan, Sudad sa Naga, aron muliko paingon sa Barangay Road sa Tunghaan. Ang motorsiklo nga nagsulod nga gihulagway nga kusog ang dagan, mibangga ni saluyo nga bahin sa dump truck tungod sa kakusog sa impact aga duha pulos na bunal sa karsada nga wala na maglihok. Dali nga responde aga mga personnel sa Minglanilla Responders Team o gidala mga biktima sa Minglanilla District Hospital. Apan si Mangyaw gideklara kini nga dead on arrival alaonan tak na sa kadlawon ni Dr. Juniorson Yabi, samtang ang angkas niini ang padayon pa nga giatiman nga gihulagway nga talandugon tungod sa dakong kadaot sa lawas ug ulo niini. Ang driver sa dump truck nga si Abindan ang kasamtangan nga gikustorya sa Minglanilla Municipal Police Station o giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga katong mga balita nga nahipos tung kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayre 47. Ug sa among pagbalik, mga pagisgot-isgot. Please stand by. Hello,
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy alang sa itong mga pagisgot-hisgot niya. Ang kagubot dito sa Middle East partner, dili lang mga niresulta na, hinay-hinay na sad nato nga nabatsagan dinhi sa atoa ang mga epekto sa kagubot bisan pa man og layo ta didto og dili ta directly involved. Kagahapon nakita nato ang mga taas nga linya sa mga gasolinahan. Yes, tungod sa price increase sa matag litro karon, no? Yes, actually as of today ni increase by 1 peso ang presyo sa gasolina partner o crudo, mga pump prices tungod ni sa mga panghitabo dito sa Middle East. Unya gilauman sa partner nga mas mutaas, mas musaka In pag the coming days. By 1 liter, 1 peso per liter, no? Yes, partner. For gasoline, 1.9. For diesel, 1.2, murag 1.20. 1 peso 90 centavos for gasolina, 1 peso 20 centavos for diesel, 1 peso 50 centavos for kerosene.
So dako kanig epekto no kay Dako na na sagwa siya. kay sakyanan mo kuan mangyapon ka mo sakay ka a lot of things get delivered by transport so makit-an gyud nimo ang kuan Yeah, ang kay- epekto ana soon. Correct. And kahibaw naman ta partner kung unsay epekto kung mosaka ang presyo sa lana. Kung mataas ang presyo sa lana, naaman ay domino effect sa ato asang mga palaliton. Kay of course, makinahanglan man og transportation ang mga Sa pagpangumpra. nugang isda di mo inom og gasolina pero musaka gyapon ang presyo kay tungod sad sa sa mga kuan produkto from one point to another. San Correct. pag imo nang ibang ka og ipamput na am gyapon kay gamiton ana. Oo. Pili lang ka. Pili lang ka. Pero muna, ang Department of Energy partner sa iyang bahin, gahapon ni kuan na ni siya, gi-convene niya in an emergency meeting ang mga independent oil firms, oil companies. Kining emergency meeting nga gihimo sa mga stakeholders within the energy sector. Ang goal ani partner aron matan-aw, ma-assess ang status sa ilang mga supply kay of course tungod sa mga kasikas dito sa Middle East murag dili na inana unya ka dali-dali lang ang pag-import og mga mga supply sa gasolina nya labi pa natong formally gi-close na sa Republic of Iran, Islamic Republic of Iran ang katong Strait of Hormuz. Yes, nga katong agianan mura siya major trading point. yes, anha moagi ang mga cargo vessels partner nga magdaog ka ng mga supply, major trading route yun na siya sa mga kanang cargo vessels. Nya mao na nga karon aside sa naghimog emergency meeting aron ma-assess ang status ug ma-implement ang katong mga measures, mga pwede mahimo aron ma-mitigate maiban-ibanan kining epekto sa kuan dili ta direktong maapektahan. So tan-awon sad ni nato partner kay karon na feel na ra ba gyud nato nya nasay uban nga nanay nakalas kagahapon nga usa ka OFW nga usa ka caregiver nga sa mga report sad makita nato ang ka-anxious ang kining naratol lang ubang mga Pilipino dito kay of course Di malikayan. Di malikayan, oh. I have friends there who also have houses there nga. Kana bang nakapundar na ka dito nya imong livelihood na dito. So dili ingon anak ka sayon. So one of my friends nga naa sa kanang kuan gani attorney kanang I forgot. Kana bang sa airline ba? Etihad Sa Emirates. Emirates, Dire okay. siya ni uli for the birthday no of her daughter niya. Pagbalik niya ngadto na nakuan sila na stranded sila sa Clark. No, kay actually daghan katong kagahapon or the other day pag yun ay on Sunday 23 ka international flights i-cancel. Gahapon do na pag mas daghan pa nga flights nga ipang-cancel, flights from Manila to the Middle East nga gipang-cancel tungod sa lagian ng mga ongoing kagubot dito. Nya like we said, doon na namatay nya dahil ang gobyerno sa Pilipinas karon ang andam sa mass evacuation sa mga Pinoy nga naa sa Middle East, especially nga dili man gud mo matag naa sa karon ang mubuto kay tan-awan nimo Saudi na ay pagpangatake ang Bahrain, ang Qatar na bato ang Qatar o ang UAE, diba? Di jud ka makaibaw nga karon dito sa Israel na Assad nya dahil plano sad nga mubaws sila sa Tehran. In fact, giingna na ang mga tao sa Tel Aviv dito sa Israel nga pahawa na mo dihadaan, and the same announcement was made by the government of Iran sa mga tao nga dito sa ilahang kapital nga mao ang Tehran. So mag-ampo siguro ta partner no nga dili nimo further escalate. Yeah, it has a lot of implications. When Gamay unta ato mga leader ba dili mada sa ilahang naa man sa gina sila gipang fight nga maybe reasons no. Reasons. One of them is the kana laging kuan ko no production of nuclear kuan by that country, but ang ako rag yung point attorney bang uban mo ingon siguro nung anong hisgot-hisgot man mo anay nga kalayo anang Middle East, pero kung gubat man gud wa pag gyud na sa tibuok kasaysayan wala gyoy nakita nga nigawas nga mananaog or nahimong winner basta naay gubat. So bisag moingon tag layo na
dili ta maigo sa bomba pero mamatay sa tas kataas sa presyos palaliton kay wa na tay kapalit. Yeah, and we'll never know, partner, kay karon magod gahapon i-announce na sa UK, France ug Germany ang ilahang pagsuporta sa ilang mga allies, kaalyado diha sa Gulf, diha sa Middle East, no, kanang mga Gulf countries nga atong ipang-mention kaganina, Saudi Arabia, kanang mga UAE, Bahrain, etc. Onya, kuan na siya, attorney, most of the time kining mga alliances are strategic. So not necessarily because you feel for them, friends mo, best friends mo sa presidente dili kasagaran ana because they're also protecting their interest kay naa sila nagkuha didtog oil, naa sila nagkuha didtog mga whatever products. Yes, so na economic, na say political, depende kung unsay kuan, but kini for example kanang relationship between Israel og the United States na may mga political analyst, geopolitical analyst nga tungod kuno ang pagsuporta sa US kuno sa expansionist nga stance sa Israel. Kay expansionist gyud kay tan-awa gamay ra kay ng mapa sa Israel sa una nya karon naghinay-hinay na siya og move inch into the continent. In fact, ang Gaza pila na lang ang Gaza Strip nga supposedly formerly iya sa Palestine, gamay na lang kay nga territory, hapit na nahurot niya. So naalagi ko no inana nga agenda ang Israel, which is gisuportahan sad sa Estados Unidos nga naasay iyang kaugalingon nga agenda. So ang kuan ron, ang latest karon kay si Trump ni warn na no nga this will take around 5 weeks. And he said iyang gi-warningan ng Iran that there will be larger strikes samtang ilahas ang gipanawagan ng mga US citizens ngadto dapita nga mobiya na didto. So, kuan ni na ay tendency kay ang US State Department ni auhag na mobiya na sila tungod sa serious safety risks. Unya, ang US Embassy dito sa Riyadh, attorney, naigo na og duha ka suspected nga mga Iranian drones. Mo'y latest sa CNN, no? So, gitarget sad siya. Samtang ang Israeli military niingon sad nga ilang gipang igo pud ang mga Hezbollah command center. So, kaning mga pangana sa una, attorney, are just names that you see on movies or you hear on the news. But now, you see nga di na ni siniwa na ni direktor nga mosyagit og kat ani kung moingon kag giigo na ang command center og storage facility sa Lebanese capital. Aw di na gyud ka makaingon nga mulingkod lang sad to sila magpaabot kay dako kay puruhan nga musukol sad gyud. Nya ang uban sa ba partner nga mga gikonsume na, gikaon na sa politika ang ilahang utok, gikonektar na sa nila partner. Ana sila nga tan-awa walay direct involvement ang Saudi, ang Bahrain, pero nadamay sila kay tungod sa ila kuno pagsuporta sa US kay naa sila military base. So, mo na karon ilang gikonekta nga mga conspiracy theories. Nya, while nagpadayon ng mga line theories, lain pud ni ang kang President Donald Trump sa US kay iyang giingnan pud nga the big wave is yet to come. So unsa man ito pasabot, di pa tumao nya kay katurabang ilahang mga gipakawalan igamit nga mga interceptor. Mga bag-o kuno to nga kuyawan nila. Bag-o ra kuno to na gamit na purchase na palit nila. Murag karon lang yung tuiga nya dahil gamit dayon nila and murag nakita nato ang action sa US no nga consistent na kaayo siya over the last sigilag pangisog no. Sigilag pangisog murag karon nato ni ang UK ni tingog na sad nga musugot sila. Murag they're taking the side of the US. They're allowing the US to use their bases to strike mga missile sites sa Iranian missile sites. So kani murag ka nang nagkalapad, naglinabanay na, mo na kita nga sa Pilipinas hilom lang ta kay sa tong ikasuko luthang. Wa man tay kanang basaon lang natong tubig ang papel, ni kaman ibala natos katong kawayan nga gagmay. Di takuan, but to me the best thing we could do no is really to pray for calm, for peace. Unya as much as possible kanang get also constant kanang updates from our family and friends nga naangat sa Middle East. Yeah, magpakisayod ta, magmonitor ta sa developments ani, especially kung kuan attorney kanang moing kag magmonitor attorney kana sa mga legitimate news sources kay nanasay nang gawas nga mga ay abi na kung sa mga content creators o sa mga vloggers nang gawas attorney mga AI unya
it's causing unnecessary panic ba from for people. So kanang mao na. Kato mga drone nga murag na unsa naman ning drone nga murag na ning kuan dili man ni drone nga kining mga fighter jets gihimuan og mga AI nga version. So Wrong na gyud. kana paabot sad ta kung unsay response sa Russia ug sa China nga mga known allies pod sa Iran nga mga dagko sa ginasod. So importante na kay naanay mga naasad na mga implications sa gubat. So may lang unta og dili mo dako partner kay kapoy hasol kayo sa mga istorya sa atong katiguangan sa atong mga lulog-lula niadto sa panahon sa gira dili lalim tago ta sa una may sa una kay napa may kataguan nga mga bungtod napa may kataguan nga mga bukid karon upaw naman Sa una sa attorney imong kontra ka na mong mga kanyon ng mga bala karon pwede naman powder na lang. Pwede na lang biowarfare, di ba? Oh. So mao na nya usa na lang ra ba kuno katuslok partner dili ra ba ginana ka lisod kay once nga naalay clearance or go signal atok tuslok atay. So na nga magbinuotan oy para anytime ready kang willing and face ni able Lord. to go. Dili kay unya na lang ta magbinuotan kay kuan or karon lang ta magbinuotan kay gubat dili oy sa kanunay. Kay bisan pag way gubat pwede ra gyud ta maigos munggos. Oh. Munggos. Sakit ang tuhod. Tukan sa munggos. Nya luoy kay partner no kay katong dunaintay kani lagi na nga among ba. Nya nay explanation ang Iran nga di man ang among gi-atake kay katuramang mga military bases but dili man naamay mga naamay mga girls schools nga girls school nga na appeal diin 50 in town ka mga bata ang namatay nya duna say mga uban nga important landmarks dili lang mga military bases nadawit tungod niya ni so ang naman sa mo pili pa ka and then mauni nga may unta nga dili lang mo further escalate kay sa pung pa nimo partner wa gyoy daog sa gihira. No one ever wins from a war. So kana gagahapon sad partner diri sa atoa naasay lain nga gira. Sa salida kagahapon now showing this week on Netflix. Kani bitawon kuan kining gahapon na formally nagsugod ang deliberation sa House Justice Committee kabahin sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. So ang ending kagahapon partner duha sa upat ka mga impeachment complaints nga gi-file against kang VP Sara naka-survive sa day 1. So padayon ni nya nakita nga dunay sufficiency in form ang maong mga complaints. So I think karon maoy day 2 padayon nila ang ilang pag raman to attorney no sa committee. Sa committee ra to partner Okay. sa panel sa Justice Committee sa House of Representatives. Kay dito mi gahapon akong anak nagkuan nga to immersion. Oo, nag-imo na Nag-immersion dito pero regular business man to ang gidiscuss sa floor. So dito pa din siya sa committee no sa kuan. Komitiba pa ni siya partner, wala pa ni siya sa plenary. But murag by the looks of it partner, murag makasurvive yun ni siya sa diha sa committee level. So once nga ma-forward dito sa plenary, sa plenaryo, magbinutaray na niyang atong mga kongresista kung bahinam ni kay in light atong recent declaration ni Vice President Sara Duterte nga mulansar sa siya pagka-presidente. So, hibaw naman ta for such a high profile nga news nga i-televise yun ni, makita yun sa inyong mga distrito, unsay inyong kinsay namutar, gibutaran sa inyong mga gipangpili. Andam na ra ba ang mga supporters ni VP Sara nga ipanglista ko no? Nila ang mga nivotar for or in favor of those impeachment complaints. So tan-aon sa nato kung makaapekto ba na, but I hope dili lang partner no nga ilagya pong i-follow kung kung ako I will vote according to kung ano yung may di ba nausab nam gud niya tong voting system gud diri di naman kung unsay makaayo o unsay makatarunganon or unsay naa sa kung kasing-kasing na naman sa unsay nasabutan sa grupo. kung unsay nasabutan sa grupo murag basig basig na ay mga lain sad nga mga sabot nga wa ta kahibaw pero unsay pasabot nimo kana mga lingin nga katarungan og kwadradong hinungdan. Lingi nga tarungan kanang mga basig na kwadradong consideration diha or nasa uban attorney kanang nakapabor ka kani adto ba
Utang kabubuton. Utang kabubuton. Depende. Kay nabay uban politiko nga gamito na against you. Mamuyboy. Mamuyboy na sila. Untay sinabutan yan, anak, partner. Pero, wala ka ba ilan mag-basis or reasons for kuan? Whatever that is, inyohasan ng tulubagon sa inyong mga konstituente o sa inyohasang konsensya. Kung mubutar mo nga murag taliwas, wala ni follow sa unsa joy giingon sa inyohang konsensya, bisa kahibaw mo nga ang gipresentar diha nagpakabut nga mga ebidensya are damning evidence nga makapakuan yun, tinuod yun, verified yun, and yet you choose to turn a blind eye because of maybe some other reasons, then everybody has a day of reckoning, partner. Mao gyud, maabot gyud ang panahon. Panahon. Bisagon saon. Matuo man ka ana attorney no, way asong makumkum. Gitry man na ako, di mo gid makumkum. Di gyud no. Di mo gid makumkum. Kuan man gyud, mo iskapong kasi mo nara gyud na. So, mao na ato ang bantayan niya. Katusang wa pasad toy ending no ang confirmation of charges hearing ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kung unsa man gyud, confirm ba ang charges or padayon ba for trial? Napaman sila pila to ka weeks gani to na ito'y sila several weeks, yes, nga murag gihatag nga lugway unya. Ang latest lang ato partner kay kining kay naaman gini sila yearly nga hearing ang supposedly na ay another appearance si kanhi Presidente Rodrigo Duterte about sa iyang detention hearing diin mura sa clearance procedure or mura yearly nga hearing. Kumustahon siya nya dayon supposedly dadon ni siya didto na sa ICC pero sa court, pero kining giwave gihapon na nga katungod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So I think this is now the strategy of the defense nga murag dili nila ipakita nga the once powerful man is now at the mercy of all these mga tedious procedures under the ICC because in the first place wa man sila ni subscribe, wa sila ni uyon sa jurisdiction nga naay jurisdiction ang maong korte. So mao na mga important development gahapon dito dahil kas Manila abi na kog ni appeal ka dito. Dito ko kay nagkuan may nag family trip unya. Na naman gyud dito, so kana na lang. It was a good I'd like to think it was a good experience for her kay kanang mo siya na amaze nga kuan day. Kuan day. This is kanang where laws are made ay. So kana pod. Yeah. But there is ato murag and over the weekend grabe man kaayong mga developments sa news and kanang mga politics pod. Grabe sa mga politika. Okay, murag ka nang nasagunsan ba every now and then, but I try man gyud when I'm on vacation, I don't look at my phone. I tell the office na I will not respond to messages, wa gyud. But masyak, hoy, sa mga balita unsa man dihay mga nakapakugang nimo nga mga development sa Sugbo. Ba, dili po dingon sa Sugbo, but katong sa kuan ba sa gubat kana bang kay scary sad kanang it could if they could do that, like same as what we said before, they could do that to a big country, they could also do that to the Philippines kana pod unya kuan sa attorney kanang this recent spate of kanang Trump's kanang tripping. Unsa day ka oy? The US becoming nahimo na siyang international police. Murag kung magtarong ta kay masuko niya ang US, murag gusto inana nga big brother project. He's trying to flex his muscles kasi nakabantay sad siguro sila na China has become bigger than them or sana precarious na ilang position ba in the world kaysa una. When you say superpower, it's always the US. But the delics naman. Correct. Over time, murag ni sway dito sa China, but more on, it's a wait and see attitude yun at this point. Kay ang mga countries man sagod na alagi sila ilang tagsa-tagsa ka mga agenda, interest, dili man sa siguro na sila mo commit to a war. Especially kung kahibaw sila, for example China, unsaon man nimo nga China is such a big economy nya dayon ay kuing na kana mga Alibaba kana mga Temo ba na mo advise na sige adto mo suporta mi nga knowing kadako nila og igoan ang ilahang mga
mga negosyo. And so that's one of the considerations nga dapat nila nga i-consider sad Kanag yung economic. economic. Beyond the ongoing war of guns and kuan, I think mas dako og impact and dili siya ingon ana ka klaro attorney ba. That's dakog impact ang economy. But at the same time di kay ka maka-feel dayon kay di man diha mamatay, di man diha ang damage. These countries built that economy for years, and it took them years to become such a superpower in terms of their economy. Naabot na G7, G10 economy. So muna nga ilasan na hunahon pag maayo kung makisawsaw ba sila sa gubot sa uban or dili, but we'll see what will happen also. Ya kita dire sige tig pakpakrata or tig cheer or Aman say uban diri sa Cebu nga tig kuan pod tig appeal pod sa mga world mga events kay naam sad sila yung mga gihimo sad para magsusi sa mga kahintang sa mga Subuanon nga naa ngadto. I think that's critical by attorney kay di biya ka kabaw unsa man imong extraction process. Pero si Senator Robin Padilla nang hinaot man to nga naay gibuhat ang gobyerno. So nabaktuyo na sad siya murag ho. Siya man ang gobyerno. Naman ka diha. Unsa diha yung gibuhat? So in short wa sila GC. murag ko ana gyud ani. In short kay murag ang safe ani katong naay mga private jet. Sana all. China oil. China oil. Lagi na. Saman. Wala tayo oras at tayo padakat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Forgive and forget. Ang kadaghanan mingon nga lisod ang paghimo nini. Sayo ng pagpasaylo apan ang paghikalimot mo'y lisod. Bisan kung mingon na kita nga atong gipasaylo ang tao nga nakasala kanato apan dili mawala sa atong una-una ang ilang gibuhat. Sa Mateo 6:14 ngadto sa 15 nag-ingon, kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apat kung dili ninyo sila mapasaylo, dili usab kamo mapasaylo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Ang ngayon nato hinumduman nga ang tinuod nga pagpasaylo mo ang pagkikalimot sa hingpit sa nangagi. Kaya ang pagpasaylo mo ang pagbutang o katapusan sa imong kasuko sa nakasala kanimo. Ingon niya ang kinaya sa Ginoo sa imong pagduol o pagpangayo o pasaylo, dili siya magduha sa paghatag nini. O hingpit yang hikalimtan ang imong sad. Apan lahi ang tao o pasaylo man tuod apan magsigi o hiskot sa nangagi. Sa Isaias 43:18 ngadto 19 nag-ingon, apan ang Ginoo mingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-o nga butang. Nan, dili ba klaro kayo kung unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Ang kagahapon iya sa kalimot. Ang mainungdanon mo ang ugma. May sun, mo kini ang pulong naghatag ugya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nakitong naman, dili kami makapadayon sa unahan kung maghambing kami nining kayugot dinhi sa mundughan. Gusto namang ihatag ang pagpasaylo ngadto sa mga nakasala kanamo. Hatagi kami sa imong grasya sa pagbuhat din. Kining tanan lang itong naman ang ipangayo, pinagi sa imong bugtong anak na si Kristo. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa tang tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy
Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Og sa ilang Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.